alam niyo po ba mga kababayan, tila marami po ang tinamaan sa sinabi ni Ms. Sharon Cuneta kay PBBM kanina, na kung saan mga kababayan talagang nanggagalaite yung mga DD set, lalong-lalo na eto pong si Alputera na allegedly ay pinipinance nito pong si Small Boy. Dahil nga kung titingnan nyo mga kababayan, nag-react etong si Alputera dito po sa sa pagsasama mga kababayan ni PBBM at ni Ms. Sharon Cuneta. At ayon nga mga kababayan, kay Alputera, Kiko, nagsisi ka din ba? Kaya no, dahil nga kinuha niya yung mga picture na kung saan mga kababayan, ayan, kasama ni Ms. Sharon Cuneta, si First Lady, at si PBBM. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit galit na galit eto pong sina Alputera. So ngayon, to the point na ipinost pa nitong si Alputera mga kababayan, eto pong all video ng anak ni Ms. Sharon Cuneta na kung saan mga kababayan isinasabing ayaw daw maging presidente etong si PBBM. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang matagal na panahon na po ito. Limot na po natin yan kasi nga tapos na ang eleksyon eh. Diba mga kababayan? Tapos na ang eleksyon at alam naman natin mga kababayan na eto pong si Kiko Pangilinan, etong si Ms. Sharon Cuneta, kakampi at kasama po natin yan pagdating sa pagprotekta ng teritoryo ng Pilipinas mga kababayan. Sa madalit salita, iisa ang pananaw ni PBBM pagdating po sa teritoryo ng Pilipinas at pagdating sa ikauunlad ng buhay ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, sabi pa dito, Sharon, the order way around po, mali ang presidente na napili namin. O yan yung sinasabi mga kababayan. So ngayon, patutunayan natin na tama ang sinasabi ni Ms. Sharon Cuneta mga kababayan na tila nagkamali si PBBM ng choice mga kababayan noong 2022. Pero sa bagay, kahit sinasabi ng iba na matagal na pong tapos yan, hindi pa rin talaga natin mga kababayan maikakaila na nagkamali po tayo. Hindi nga lang si PBBM nagkamali po tayo ng sinuportahan natin etong si Sara Duterte na balingbeng mga kababayan. So ngayon, kung pag-uusapan po natin ay usaping balingbeng mga kababayan, alam naman natin na meron pong isang tao dyan na talagang namamangka sa dalawang ilog, which is eto pong si LRY, aka Small Boy na nagpipinance dito po kay Alputera. Di ba dati hinahamon natin etong si LRY, aka Small Boy, na utusan etong si Alputera na mag-post ng Sara resign kung talagang sumusuporta etong si Small Boy sa gobyerno ni PBBM dahil nga lumalapit-lapit sila kay First Lady pero hindi po nila ginawa. Bagkos sinusuportahan mga kababayan ni Small Boy etong mga ginagawang ito ni Alputera na mga pagbanat kay PBBM at sa gobyerno ni PBBM. So ngayon mga kababayan, eto na. Patutunayan natin na mali talaga mga kababayan etong si LRY aka Small Boy nang sinusuportahan at tinutulungan ng palihim sa pamamagitan nito pong si Alputera. So ngayon mga kababayan, kung pakikinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere, sabi po dito mga kababayan, BP Sara sa 2028 election. Kasi natanong daw si Sara Duterte kung ano nga ba daw ang plano niya at kung ano nga ba daw ang mangyayari pagdating po ng 2028 national election. So sabi dito, may mangyayari pa bang eleksyon o wala na? Ano po sabi dito sa News 5? So ito, i-play po natin. Ano ba ang plano ni Vice President Sara Duterte sa paparating na 2028 elections? Sinagot niya yan sa... Dito makikita nyo kung gaano talaga po kakapalang face ng ating Vice President, mga kababayan. Eksklusibong panayam sa kanya ng News 5. Live mula sa TV5 Davao, nangunguna sa balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, anong mga sinabi ni VP Sara? Jiggy, sa aking eksklusibong panayam kay Vice President Sara Duterte, sinabi niya ang kanyang saloobin tungkol sa 2028 elections. Pakinggan natin ang sinabi ng bise. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Meron pa, ikaw lang naman ang wala. Diba mga kababayan, ano yung sabi ni Sara Duterte? Ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na mapag-uusapan daw po? Pagdating ng 2028, meron naman. Hindi dito ang ating bansa, okay na okay. Diba? Kailangan lang talaga
ng pagtatrabaho mo, Vice President. Kasi alam niyo yung masakit dito, mga kababayan, nagluklok tayo ng Vice Presidente noong 2022 hindi para magtrabaho Hindi para matulungan yung Pilipinas na paunlarin yung pamumuhay na mga kababayang Pilipino natin kung hindi hilahin pababa ang ating bansa at enjoyin yung pera ng mamamayang Pilipino sa mga travel po niya. Biruin mo, hindi mo nga alam na may mga Pilipino pa, na may Pilipinas pa. Diba? Dahil sa kaka-travel mo, wala ka kasing pakialam, Vice President, sa trabaho mo. Yun yung totoo dyan, mga kababayan. Kaya wala siyang alam kung ano yung itinatakbo ng ating bansa. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Lubog na tayo sa basura, sa baha, kahit sa korupsyon. Lubog na tayo. Walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Kasi nga hindi ka nagtatrabaho. Yun mga kababayan. 'Di ba? Nagrereklamo siya, lubog na daw ang Pilipinas sa baha, sa basura. Lubog daw ang Pilipinas sa corruption, mga kababayan. Dahil hindi daw nagtatrabaho ng maayos ang gobyerno. Sa totoo lang, ang presidente nagtatrabaho ng maayos Si Sara Duterte, mga kababayan, hindi siya nagtatrabaho. Saglip na nakakatulong siya sa mga kababayang Pilipino po natin, dagdag pahira pa po sila. Lalo na yung mga vlogger na sumusuporta sa kanya at lalo na yung mga taong sumusuporta sa kanya na katulad nito pong si Alputera mag-isip, mga kababayan. Diba kung tutusin, sila lang naman talaga ang totoong pahirap sa ating bansa. Yung pagiging tamad ni Vice President Sara Duterte, yung isa sa nagpapahirap sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang presidente natin hindi naman po robot yan. Hindi naman po superhero yan, mga kababayan. Yan po ay normal na tao na katulad lang din natin na nangangailangan ng tulong ng isang vice-presidente na inuluklok at pinagkatiwalaan din ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero nakakapagtaka dito, eto kakasabi ko nga lang kanina sa unang live natin, ang ginagawa ni Vice President ngayon, magta-travel. Pagkatapos na yung mga travel niya at kailangan na naman ng pera, uuwi ng Pilipinas, tapos ang gagawin, mga kababayan, maninira sa gobyerno. 'Di ba? After niya manira, asahan nyo na naman sa ibang bansa na naman yan. Pustahan tayo. Kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, 'di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? Kayo ang kaduda-duda. Hindi pa nga tapos ang term ni PBBM, pinabababa nyo na. 'Di ba, mga kababayan? O wala na? Lahat naman ng qualified sa ilalim ng saligang batas na pwedeng tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Nakausap ko kanina si VP Sara nang dumalo siya sa libing ng namayapang bunsong kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Bong Duterte ngayong araw sa Davao City. Jiggy. At Bril, anong naging payag ng bise tungkol sa mga impeachment complaint laban sa kanya? Jiggy, handa raw si VP Sara na harapin ang mga impeachment complaint. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyaring mga impeachment dahil noong nakumpirma ko mula sa opisina ni dating Speaker Martin Romualdez na totoo nga ang pinag-uusapan sa loob, ang impeachment ay naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team. 'Di ba? Yan muna ang latest. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang exclusive report ni Bril. Napakasakit, Pilipinas. Napakasakit, mga kababayan kong Pilipino, na nakikita na yung Vice Presidente pagkatapos magpasarap ng kanyang buhay, ang ginagawa, mga kababayan, uuwi ng Pilipinas at sisiraan yung gobyerno ng Pilipinas, sisiraan ng presidente at sisiraan ng Pilipinas mismo. Diba, mga kababayan? So paano pa tayo makakakuha ng mga foreign investor niyan kung mismong vice-presidente na ang nagsasabi na ang Pilipinas ay lubog daw sa baha, lubog daw sa basura, at lubog daw sa matinding korupsyon. Yung nagsasalita na vice-presidente, isa rin sa sangkot sa korupsyon, mga kababayan. Kaya nga siya nahaharap sa impeachment, di ba? Sangkot siya sa korupsyon. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, dapat itong vice-presidente ito ang pinatatalsik sa pwesto.
Kasi unang-una, hindi naman po nagtatrabaho. Pangalawa, puro paninira sa gobyerno ang sinasabi po nito. Tapos ito pa, yung sabi niya kay attorney, kay Yusek Claire Castro, mga kababayan, pakinggan pa po natin. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil diba? tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At Biruin mo mga kababayan, pag hindi nila kaya sa argumento si Yusek Claire Castro, tinitira nila ng ad hominem attack. Ngayon, sinasabi naman ni Sara Duterte na si Yusek Claire Castro ay nagdadala ng kahihiyan daw dito sa ating bansa dahil daw po sa mga sinasabi ni Yusek Claire Castro. Ano ba ang dapat sabihin ni Yusek Claire Castro? Alam nga namang sang-ayunan lang ng sang-ayunan yung mga fake news na ipinapakalat ng mga vlogger mo. Diba? Alam nga naman sang-ayunan ng sang-ayunan yung mga fake news na ipinapakalat ng mga kaalyado mo at mga taga-suporta mo. Hindi naman pwedeng laging ganon, mga kababayan. Diba? Kaya tama lang din talaga na si Yusek Claire Castro ang ating spokesperson, mga kababayan, kasi nagagawang nagagawang soplakin itong mga fake news ng mga ito, kahit fake news ng ating Vice President. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, baka pag tinanong nyo yung mga DD-shit kung ano na nagawa ni Sara Duterte, baka walang maisagot yung mga DD-shit dyan. Kung si Sara ba may naipatayo ng eskwelahan o kung may naipatayo na ba na tulay na masasabing proyekto po niya. Alam niyo, mahirap mga kababayan dito kay Sara Duterte, puro pasarap lang sa buhay yung ginagawa, tapos pagsawa ng magpasarap, babalik ng Pilipinas para siraan ang gobyerno ni PBBM, mahirap po yan. At lalong-lalo na kung ngayon pa nga lang na vice presidente po siya ay tamad na, paano pa kaya kapag naging presidente na siya? Di po ba mga kababayan? Oy, Ma'am Cathy Holstein, mega love shoutout syempre, kapag ganun From Switzerland, mega love shoutout po. yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Ay, grabe. Kaya, dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Diba mga kababayan, ano ba mas nakakahiya? Yung dinidepensahan mo ang gobyerno ng Pilipinas mula po sa mga fake news, or yung vice presidente ka na halal ng bayan pero hindi ka nagtatrabaho. At kapag may sakuna yung mga kababayan mong Pilipino, hindi ka mahagilap kasi nagtatravel abroad ka at nagpapasarap ka sa ibang bansa. Diba mga kababayan, mas nakakahiya yun. Tapos sumasahod ka pa gamit ang kaba ng bayan. Ang pera ng mamamayang Pilipino. Saan kayo nagkatala? Nasa ibang bansa siya lagi, mga kababayan, tapos ang tumatanggap siya ng sahod ng taong bayan. Diba? Alam naman natin, mga kababayan, na dito po sa opisina ni Sara Duterte, walang no work, no pay. Basta si Sara, mga kababayan, hindi pumasok, sasahod pa rin yan. Babayaran pa rin yan, mga kababayan. Kaya nga mas nakakahiya yun na tumatanggap siya ng sahod, pero hindi po siya nagtatrabaho. Sa bagay, tama rin naman yung sinabi dito ni Ms. Sharon Cuneta, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin, kaya galit na galit yung mga DD-shit na yan. Ito, basahin pala muna natin. Kasi sabi dito, mga kababayan, sa News 5, wrong BP choice. Yan yung sabi dito. Biniro ni Sharon Cuneta si President Bongbong Marcos kaugnay saan niya'y maling pagpili ng Vice Presidente noong 2022 election. Asawa ni Cuneta si Senator Kiko Pangilinan sa nakalaban noon ni Vice President Sara Duterte sa eleksyon, mga kababayan. Sabi pa dito, sinabi ito ng megastar nang mag-perform siya sa Evening with Stars, even sa Foro de Intramuros sa Maynila, mga kababayan. So ito po mismo yung video. Ayan, i-play natin. Kaya galit na galit si Alputera at galit na galit yung mga DD shit. Requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. I will pray for good health,
peace of mind from all the fake news, all the disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam Madam First Lady. Naging Vice President na si Madam First Lady. No, but that's my Vice President. My date. Ayan o. Diba mga kababayan? Alam nyo, hindi lang naman si PBBM ang wrong choice nung 2022 election kasi akala talaga natin okay si Sara Duterte. Kahit naman tayo, mali tayo ng napiling vice presidente. Alam nyo, kung ibabalik lang natin yung dati, tama yung sinabi ni Boss Mike noon nung panahon ng 2022, ayaw ko talaga kay Sara. Hindi gagawa ng maayos yan pag naging vice presidente. Nangyari nga. Nangyari nga mga kababayan. Kaya ako talaga, eto masasabi ko lang sa inyo mga kababayan. Kaya ako talaga, literal, na sasabihin ko sa inyo na noon pa man ayaw talaga ni Boss Mike. Mike Cervera kay Sara Duterte. Totoo yan. Ano po kasi noong 2022 bago mag-election mga kababayan, sinabi na dati ni Boss Mike na mahirap pagka si Sara naging vice presidente. At nangyari nga. Diba, biruin nyo, akala natin magiging kasangga ni PBBM. Akala natin makakatulong ni PBBM sa pagsasaayos ng bansang Pilipinas pero hindi natin akalain na ganyan pala katindi si Sara Duterte, mga kababayan, katamad. Diba, ganyan pala katindi katamad. Hindi ginagampanan ng trabaho at puro travel abroad lang ang ginagawa. At the same time, pag umuwi ng Pilipinas, saglit na magtrabaho tulungan ng presidente, talagang puro paninira kay PBBM yung ginagawa, saglit na magpasalamat dahil kahit wala siya sa Pilipinas, nagtatrabaho ang presidente para maisaayos ang ating bansa. At saka take note mga kababayan huwag kayong magtaka kung bakit mataas yung survey ni Sara. Kasi alam naman natin na bukod sa yung mga survey na lumalabas mga kababayan, talagang literal na fake news, alam din naman natin na wala talaga ngayon sa spotlight si Sara Duterte. Ano po, dahil hindi naman siya presidente. Nangarap siya maging presidente pero hindi naman nangyari yon. Ano po mga kababayan, kaya wag na po kayong magtaka kung bakit etong si Sara Duterte matataas yung survey. Dahil bukod sa, alam nyo na, may hocus pocus, talagang alam din naman natin mga kababayan na talagang hindi tunay yung mga survey na yan. Saan kayo nagkatala? Tumataas sa survey pero hindi nagtatrabaho? Di po ba mga kababayan? At the same time, talagang ramdam ng mamamayang Pilipino na nabudol talaga sila ni Sara Duterte. Diba? Hindi nagtatrabaho, magaling pamanira. So lahat tayo, wrong choice nung 2022. Kung alam ka lang natin na mangyayari ito ngayon, di sana hindi na natin sinuportahan si Sara Duterte. Di po ba mga kababayan? So kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po dyan mga kababayan na talagang literal na kahit hindi nagtatrabaho si Sara Duterte, siya pa ang may ganang magreklamo at sabihin na hindi daw nagtatrabaho ng maayos ang gobyerno at sabihin na nagdadala daw ng kahihiyan, matinding kahihiyan, ito daw pong si Yusek Clark Castro. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi ninyo. Hingil po dyan at